For today's video ay ano pa nga ba? Di nasa dagat na naman. Hay, ba't parang masyadong attitude? Hindi, yun na nga, at kasama ko na naman ang aso na Ari-ay na lagi naman akong iniiwan. Hinahatid lang baga ako sa dagat tapos nauwi na, ayaw din mainitan. Tapos ayun nga at inaayos ko lang yung aking camera tapos babalik ulit ako sa pinanggalingan ko tapos lalakad ulit ako pabalik. Ay ganyan talaga kapag wala kang taga-video ay ano yan, hassle pabalik-balik baga. Ay bago man din makatapos ng isang vlog ay talaga namang haggard. Kaya minsan ako'y parang nahihiya nang humarap sa camera ay kapag naluto ko na yung aking niluluto at kakain baga sa harap ng camera. Parang ako'y nawawalan ng gana. Bali ang pangunguhain ko nga pala ngayon ay sigay or butchay kung tawagin din sa amin. Lagi na nga pala kami nangunguha nito noong ako'y bata pa kasi nga ay pinandi-display ito namin sa bahay. Binubulok nga pala namin yung laman para makuha namin yung shell. Aba hindi naman pwedeng idiretso mo na lang i-display yun. Ay kulang pa yung gumapang sa dingding. Mag-alas 11 na nga pala ngayon ng tanghali kaya naman talagang kasagtingan ng init kaya nga nagdala nga na nga ako ng ano daw? Basta yun, nagdala ako ng payong tapos. Tanghali na nga pala ang hibas ngayon. Kung makikita nyo nga ay, ayan, medyo malaki pa yung tubig niyan kasi yan ay kakati pa. Siguro yung mga alas 12 ng tanghali, ayan, higkat na yan. Bali ako nga lang pala ang tao din sa hibasanan at sanay naman na ako. Lagi naman ako mag-isa lang din sa dagat. Nagdala na nga pala ako ng pangkawit para bagay madali magbuklat ng bato at ang mga sigay kasi or butchay ay mga nakatago yan sa mga bato-bato. Ayan nga at nakakita na nga ako ng butchay din na nakadikit sa bato. Ayan, ganito po ang itsura niya kapag nakadikit siya sa bato. Ayan nga kung makikita nyo yung shell niya talaga namang napaka-cute. Ayan o parang yung nanonood. Ay iya naman, baka naman pamasko malaang. Ay iya. Marami nga palang uri ng ganitong sigay or butchay. Meron siyang maliliit lang na hindi talaga lumalaki pero iba-ibang kulay nun. May kulay orange, dilaw, basta ganun. Iba't iba, may mga batik-batik din. Pero ito kasi ang kinakain. Awan ko lang kung kinakain din yung maliliit. Wari ko. Di ko sure pero alam ko kasi ito ang kinakain. At saka malalaki ang laman nito. Ay kung atsagain ko naman panguhain yung maliliit, ay anong liliit din naman ng laman noon. Nakakita nga rin pala ko din ng kasag na tumakbo yung kanina nung ako'y nagbuklat ng bato at ayan sumandal siya sa may gilid ng bato. Nadadalian ko nga pala itong hulihin kaysa sa mga kalantigas kasi ang mga kalantigas ay anong tatapang o di kaya yung katang at gawa ng pag-adamputin mo pala ang o haya mo pala yung kamay mo ayun ay nabaliktad na agad. Napakaliksi noon, hindi tulad na rin nga kasag pamulog-mulog bagayaan. Lalo na kapag mangingilaw ka niyaan sa gabi, hindi mo nakakailanganin pa bagang tusukin o di kaya sirukin, dadamputin mo na laang o di siyempre naman ay kaingat-ingat ka din ng kaunti at gawa na nga, abay marunong din yan manipit. Pero kapag naman talaga ako'y nanguhuli ng mga alimasag o kahit anong uri ng crab, yan ay hindi talaga namin sinisibat. Kalimitan ng ginagawa namin pag hindi namin kayang hulihin ng kamay ay ginagamitan namin ng sirok. Kasi nga kapag nasinibat mo yan, papayat kasi siya o mayayatak. At dahil nga bihuran pala aring nakuha kong kasag, kaya naman ay pinakawalan ko na nga. Kasi nga ay hindi mo rin makakain na maayos yan. Gawa ng payat din yan. Kasi nga ay gawa ng may bihod baga. Saka para makarami pa at para marami akong hahantingin din. Dini nga lang pala ako sa iisang lamawan nangunguha ng butsay kasi nga nung mga nakaraang panghibasan ko ay marami ako nabubuklat dini. Kaso ngayon ay parang hindi ko matukyan kung saan baga yun. Gawa ng aba ay gumagapang din naman yun. Hindi naman porke dun mo mismo nakita sa bato na yun ay nandun pa rin yun kinabukasan. Ang mga ganda ring butchay or kaya ay sigay ay binibili nga pala yan dati. Doon sa dati namin tinitirhan nung kami ay mga bata pa ay nangunguha kami niyaan. Pero ang alam ko ay yung maliliit laang, yung mga kulay dilaw. Ayan, ganito nga pala yung itsura niya, yung maliliit na butchay. Tapos ang tawag naman namin dyan sa mga susong maliliit na yan ay tumpok-tumpok. Kasi nga yan ay mga tumpok-tumpok pag nakapwesto sa bato. Binibili din niyan doon sa amin, sa dati namin tinirhan. Tinutuhog-tuhog kasi yan at ginagawa bagang kortina. 5 piraso na nga pala yung nakuha ko at mukhang natukyan ko na kung saan baga yung mga nakita ko nung nakaraan. Dito pala sa medyo malalim-lalim. Ayan nga at nagadalawa pa minsan sa bato. At dahil nga medyo marami-rami naman na ang akin nakuha, kaya naman ako'y uuwi na. Hindi ko nga lang alam kung ilang piraso na baga-ari. Hindi kasi ako marunong magbilang. Hey, ayoko na kasing itaktak pa at abilangin pa isa-isa. Basta yan ay pwede na yan, sakto na yan. At ako lang din naman nakakain na rin. Tapos pauwi na nga pala ako ay may nakita na naman akong kulapnit na nagasumiksik na naman sa bato. Alam naman na doon ay walang tubig. Ay talaga naman. Talagang nagiging tatlo na talaga kayong mga kwanggol kayo. Ang ganili nga palang isda ay kulapnit kung tawagin din sa amin, hindi po aribantol o yung lupo. Pero wari ko sa inyo, ganun ang tawag. Pero ang alam ko kasi sa lupo at saka sa bantol ay di ba malala yung isda na yun. Ito naman na hindi nakakalala kahit magpatinik ka dyan. O gusto nyo na sampol, ay wag na at masakit din naman yun kahit hindi malala.
Nakauwi na nga pala ako sa bahay at ayan nga nilaga ko muna siya at kukunin ko naman yung laman niya. Pupukpukin ko lang ng martilyo. Bale kahapon pa nga pala ito pinanguha, ngayon ko lang lulutuin kasi nga kahapon sa panghihibasan ay tanghali na kasi ang hibas at natapos ako sa panghihibasan ay medyo hapon na rin kaya hindi na ako nagluto. Kaya ngayong umaga ko na lang siya lulutuin at babalik ulit ako sa dagat. At para hindi nga siya hasol ay nilaga ko na muna siya dito sa bahay at kinuha ko na yung laman at lilinisan ko na rin para sa pagdating sa dagat edi lulutuin ko na lang. Madali nga lang pala siyang pukpukin at kunin yung laman. Akala ko kasi ay mahirap tong pukpukin kasi nga ay ngayon lang naman ako nakaisip na magluto ng ganito. Dati naman ay nagluluto kami kaya nga lang inihaw laang yun. Pero yung iba ay medyo makapal nga at mahirap pukpukin. Pero kapag napukpok mo naman siya at nag-crack na ay natutuklap na agad tulad nga na rin. Bali tinatanggal ko nga pala yung pitan niya kasi yun daw ay medyo makahat o kaya naman ay mapait. Bali yung napipitpit ko nga pala makakapal ang balat ay yun ang malalaki ang laman kumpara doon sa maninipis na madali lang pitpitin ay medyo maliit ang laman niya. Matapos ko nga makuha yung mga laman niya ay hinugasan ko naman at tinanggal ko yung parang labi baga niya gawa ng masyadong malaway. Nandito na nga pala ako sa tabing dagat at ayan nga naghiwa na nga ako ng sibuyas, bawang at sili. Bali aadubuhin ko nga lang pala ito. At dahil nga parang medyo malalaki naman yung laman niya kaya naman ay hiwa-hiwain ko nga. Mas maganda nga palang panguhain na rin mga butsay kaysa sa ibang mga suso kasi nga ay malalaki ang laman nito kumpara dun sa iba. Pero yun nga at hindi rin naman ganun karami ang mga butsay dito. Kumbaga ay mas marami dito ay mga turong-turong. O yung susong dalaga baga kung tawagin sa iba. At saka yung taktakin kasi wala masyadong nangunguha noon dito. Ako lang ang halos na nangunguha dito. Merong iba na mga taga-bayan na dumadayo pa nangunguha dito. Pero yung taga dito sa barangay namin, iilan lang. Tapos ayan nga at nanguha na ako ng mga panggatong at ako nga ay magbubuhay na ng apoy. Wala nga akong kaproblema sa pangunguha ng panggatong dini kasi nga napakarami ditong puno at saka mga tuyong sanga. At saka kaunting kahoy lang naman talagang kailangan ko sa pagluluto kasi nga napakabilis magluto kapag gatong mo ay panggatong ano? Ano ba yan? Pamali-mali na naman. Madali kasi talagang magluto kapag kahoy yung gagamitin mo kumpara dun sa uling. Palagi nga rin pala ako nagdadala ng kaunting bunot para madali siyang mabuhay kasi nga kapag purong kahoy laang, lalo pat mga pipisik, yan ang hirap naman pabagahin. Iba na lang kung tuyong-tuyo talaga yung tuyong kahoy, kaya nga tuyo ay, ano ba yan? Hindi kasi minsan ay pabago-bago nga ang panahon at minsan ay naulan. Kaya naman ay yung mga tuyong kahoy dito ay nababasa ng ulan kaya ang hirap pabagahin. Kaya naman nagdadala talaga ako ng bunot. Bali iniba ko nga pala yung pwesto ng aking pinaglulutuan kasi nga nung nakaraang kong vlog ay talaga namang ako din nagapakahirap ay pagkatapos kong magluto at kakain na ako ay lagi akong puyog ng usok. Kaya naman ay nilipat ko nga din at inisug-isug ko dito sa kabilang side. Bali aring gamit kong pamaypay nga pala ay ito ay karatula laang din na nakadikit din sa may puno. Hiniram ko muna kasi nga ay wala akong pamaypay na may nakasulat na bawal magputol ng sariwang puno din sa tabing aplaya. Ito naman kasi ay walang pako at nakasingit lang din sa may puno ng pipisik kaya nahiniram ko muna. At yun na nga mabalik tayo, nagisa na nga pala ako ng sibuyas, bawang at naring sili. Tapos ayan nga sinunod ko na rin itong butsay. Tapos ayan nga at nilagyan ko siya ng paminta, kaunting pampalasa at nilagyan ko na rin siya ng toyo. Tapos ayun hinaluhalungkat ko lang hanggang sa maluto. Nga pala kung mapapansin nyo na ang mga niluluto ko dito sa aking vlog ay mga simplihan lang, simpleng luto lang. Kasi nga ay gano'n naman talaga ang luto din sa amin. Kumbaga ay lutong bahay nga laang. At sinishare ko laang sa inyo kung ano bagay yung kaganapan din sa amin. Lalo na pagdating sa pang-ulam, kung ano bagay yung mga inuulam namin, kung ano bagay yung pwedeng lutuin na hindi mo na kinakailangan pang gumastos. Lalo na kapag ikaw ay nakatira sa probinsya. Tapos ayan nga, tinarangan ko muna ng timba yung niluluto ko kasi nga ay napakalakas ng hangin lumalampas yung apoy niya. At habang hinihintay ko nga laang maluto yung aking niluluto ay magkakabit na muna ako ng duyan din sa may puno. Bali yung dalawang kapatid ko nga palang maliit na kasama kong nakaraan dito sa pagbablog ay sila ang nakaisip na maglagay ako din ng duyan para naman daw i-relaxing masyado. Uy, relaxing, nag-English. Hindi ang pagkakasabi nila sa akin, ate dapat naglalagay ka rin dyan ng duyan para habang nagaluto ka, di pa duyan-duyan ka dyan. Abay, oo nga naman ay ano. Bali kasama ko na naman pala sana silang dalawa kaya nga lang ay sabi ko wag na at ako ay pagkatapos ko magluto ay diretso na ako sa pagbo-voice over kasi nga dito rin naman ako nagbo-voice over kasi dito ay tahimik at saka ay pwede kong laksan ng boses ko kapag kasi nasa bahay parang ako'y nag-aalinlangan at baka ako'y barahin ng mga nasa bahay. Tapos ayan nga at masyado naman ako naaliw sa pagduduyan, nakalimutan ko na yung niluluto ko ay muntik na masunog. At ayan nga luto na ang ating adobong butsay or sigay. Aba ay parang yan ang sarap na rin ipulutan Ay iya, akala mo pati nagainom ay pansanmiglaang naman. Masyado kasing uwi ang sikmura ko ay sanmiglaang ang tinatanggap. At bago pa nga kung saan na naman mapunta ang usapan na yan nga, kakain na muna ako. Kain po tayo. Yun, ito yung sinasabi kong magandang pwesto ay paduyan-duyan lamang habang nakain. O diba, pasarap-sarap lang ng buhay. Pero ako'y patingin-tingin dyan sa likuran ko at baka ay may mahagip tayo ng camera ay iya panlawin.
Abay, hindi rin natin masasabi yan, lalo na't pag ikinasa probinsya ay mahilig maniwala sa mga engka-engkanto, kineme, ganun. Pero sa totoo lang, ako'y nakaranas na ng mga gayon, kaya naman ay talaga nga, medyo napapalaw din talaga ako minsan. Pero ngayon man ay hindi na, wala na sa akin yung gayon. Gusto ko pa nga yung ganun ay baka ay, malay mo, mapaviral natin. Iya. Pero syempre ako yung nagatingin-tingin din, gawa na nga kahit bagay tao yun. Alam mo yun, syempre tahimik, tas bigla na lang magasalita sa likuran mo, abay nakakagulat man din yun. Nga pala kung tatanungin nyo kung ano ba ang lasa nitong butchay or sigay, ang lasa po niya ay para din lang siyang suso. Ang kaibahan nga lang niya ay maligat siyang kainin. At habang ayun, paduyan-duyan ako na kumakain dito ay mag-shoutout na muna ako. Shoutout nga pala kay Joseph Escalante, Asher's Vlog, Melvin Ramos, Boy Langoy TV, PJ Papakul, Reynante Duena, Wanabu, Elmo Baloso, Mark Boqueyo, El Nido Backyard Mix Vlog at kay Robert Peña. Ayan nga at akala ko ay mauubos ko na ring ulam ko kasi nga kukunti lang naman. Ayun, hindi ko pa rin siya naubos at yung kanin ko, ayan, kalahati lang. Kasi nga talagang hindi talaga ako makain. Ang dali kong mabusog. Kaya naman ay iuuwi ko na nga lang yung natira ko at pwede pa naman tong ulamin sa bahay. Hindi naman to masyadong papansinin sa bahay kapag inuwi ko ito. Ako rin din nakakain ito kasi nga ay sawa na sila sa mga ganitong pagkain o ganitong pang-ulam. Pero kung hainan mo yan ng karne, nako, said na said yan. So yun lang, hanggang dito lang po ang aking vlog at gusto ko po pala magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video, sa lahat ng mga nag-e-enjoy sa videos ko. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan at kung nagustuhan mo aring videos ko, abay pa-subscribe naman. O di kaya naman na i-follow nyo po ako sa Facebook page ko, Miss Tabu de Vlog. Yun lang po, thank you.